Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang malaking sakripisyo ang ginawa upang may mabagong kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Dito na tayo mga snake. This is ang kabuuan na dapat nyong malaman sa 2026. Nandito yung chart ninyo from January down to December. May mga iba't ibang kulay na nagre-representa ng iyong karera, kayamanan, pag-ibig, relasyon at kalusugan. Iisa-isahin natin ito, i-discuss ko sa inyo. Sit back, relax, and listen carefully, take note. Binibigay sa inyo ito para hindi manakot, bagkus binabahagi ko to sa inyo para maging handa kayo. Tingnan nyo muna o give your focus on the color blue na line. The color blue represents your career, your profession, your trabaho, or di naman kaya your negosyo. That's your blue. That's your career. Magsisimula ang taong 2026 na hindi naman ganon ka-promising, hindi ganon kaganda. In fact, it's between 60 to 80% ang estado ng iyong karera. Ito'y aangat, magiging maganda pagpasok ng February, bababa ng konti sa Marso, magiging maganda muli on Abril, aangat on Abril, slightly bababa on May at magtutuloy-tuloy ito. Take note ha, magtutuloy-tuloy ito. May, June, July. The worst month for your career or your profession or your negosyo is on August. Ibig sabihin, never indulge yourself. Wag na sasakyan yung mga chismis. Huwag sasakyan yung mga issues na dapat wala kayong kinalaman. Huwag ka nang makisawsaw, huwag ka nang makisalik, or else ito yung mararanasan ninyo at mararamdaman ninyo na magkakaroon ka talaga ng problema from May, June, July, August. Although September ay muli kang aangat hanggang October at ang pinakamagandang estado ng iyong karera sa sa taong 2026, ang pinakamagandang estado sa aspeto ng iyong karera ay nasa November. At ito'y magtatapos ng mas maganda kung paano natin ito sinimulan sa January. Magiging maganda ang pagtatapos ng iyong karera sa 2026. Sa aspeto naman tayo ng pera at kayamanan. Tingnan natin, ituon ang ating mga mata at ang focus natin sa kulay dilaw o kulay ginto na linya. Hindi maganda ang simula ng taon, January. Pagpasok ng taon, hindi ganon kaganda ang pasok ng pera at kayamanan. Ngunit, it's very promising kasi aangat ito. February and March ay aangat ito, magiging maganda. This could be magkakaroon ka ng mga side hustle or part-time job. This could be makukuha mo na yung unexpected na mga blessings from your previous na mga investment. Ngunit, kailangan paghandaan ang buwan ng Abril at Mayo kasi maghaharap ka dito ng problema sa aspeto ng pera o kayamanan. It could be meron kang mga pagkakagastusan, mga medical expenses or other expenses, emergency expenses na kailangan yung pagkagastusan. Kaya uulitin ko, ihanda ang emergency fund. Magiging maganda naman, babawi ito on June, July, angat na angat, August. Sa buwan ng August, ang pinakamagandang estado ng iyong pera o kayamanan sa 2026. Ngunit, ito'y bababa ng bahagya on September at patuloy na babagsak on October. Babawi on November, ngunit, ngunit nakikita nyo naman ang kulay dilaw as I point my cursor o yung arrow ko sa computer. Bagsak na bagsak ang iyong aspeto ng pera o kayamanan sa pagtatapos ng taon. Kumpara sa kung ano ito nagsimula, if you are going to take a look and see, mas malapit ito sa 60. While ito namang pagtatapos ng taon, it's almost 40. So what I am pointing out sa inyong mga snake is
Kailangan maging masinop kayo. Kailangan alam ninyong kontrol lang inyong sarili sa pagwawaldas ng pera at kailangan marunong kayong mag-manage ng mga pera. Kung ang mga buwan ng February, March ay maganda ang pasok ng pera, may mga unexpected blessings, save. Kung aangat ang iyong estado ng pera on July, August at September, learn how to save. October hanggang November, save. Kasi itong kailangan nyong paghandaan ang December. Ngayon, dumako naman tayo sa kulay orange na linya. Ito yung linya ng pag-ibig at relasyon. Maganda ang pasok na iyong aspeto ng pag-ibig at relasyon sa 2026 Snake. Maganda ang simula at mas lalong aangat pa ito pagdating ng buwan ng Pebrero. Ngunit paghandaan kasi babagsak ito on Marso. Although makakabawi ka on Abril, babagsak naman ng bahagya on Mayo. So friends, ba't may mga pagbagsak? Yung mga pagbagsak na yan, ibig sabihin, may away, may komprontasyon, magkakaroon ng problema sa inyong buhay mag-asawa, o di naman kaya may mga issue sa loob ng kumpanya o negosyo na maapektuhan ka. Magiging maganda naman sa buwan ng June, ngunit paghandaan nyo po, ang July ang pinakabagsak. Sa aspeto ng pag-ibig at relasyon, ang July ang pinakabagsak. Although makakabawi ka on August, babagsak ito muli sa September hanggang October, babawi ng bahagya on November, ngunit babagsak muli on December. So friends, pwede po ba namin itong maiwasan? Yes, pwede nyo itong maiwasan. Pwede nyo itong mapaghandaan kasi sinabi ko na sa inyo, ibinahagi ko na sa inyo. Meaning to say, kaya nyong baguhin yung galaw ng mga linya na yan sa 2026 kung alam nyo lang. Ngayon na alam nyo na, paghandaan nyo ito. Kontrolin ang inyong emosyon. When talk about love and relationship, it has something to do with your paano nyo po dinadala ang yung buhay mag-asawa, paano nyo kayo nakikitungo sa mga kasama ninyo sa bahay o sa negosyo. Dumako naman tayo sa kulay berde. Ang kulay berde ay sumisimbolo ng kalusugan ng mga snake. Hindi ganon kaganda ang pasok ng January, ba't hindi rin naman ganon kasama. Aangat ito on February hanggang March. Ibig sabihin, maganda ang estado ng iyong kalusugan. Magiging malusog ka from February up to March. Magkakaroon ka ng konting karamdaman on April, ngunit ito'y mababawi nyo naman. Magiging malusog ka muli on May. Paghandaan ang June, July, and August. Kasi ito ang kailangan nyong i-ready ang inyong pangangatawan. Kaya, do a regular exercise, do a regular check-up. Kung kailangan inumin ang maintenance ninyo, inumin nyo na yung maintenance ninyo. Huwag liliban kasi ito ang kailangan nyong pag-ingatan. June and July, haharap kayo ng problema sa aspeto ng kalusugan. Although babawi on September at slightly bahagyang bababa on October, but magtatapos naman ito, November and December, ng maganda o makakabawi yung pangangatawan ninyo. Muli, ako po'y kumakatok sa may mga gininto ang puso. Naway patuloy niyo po akong tulungan sa mithi ko pong makapagbigay ng ngiti at saya sa mga bata na apektado ng mga dilubyo, ng mga kalamidad, particularly sa mga nakaranas ng lindol. Sa mga nais maghatid at magpadala ng kanilang tulong at maging kabahagi ng ating bag ng pag-asa, nasa screen nyo na po ang RCBC Peso account natin, ang BPI Peso account natin at ang GCash number natin. Pwede nyong isulat o pwede nyo rin screenshot yan.